Let us open our Bible on Psalms 25, verse 5. The Lord, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. So itong ating paghihintay sa Kanya all the day, whether we are dead or living or buhay, ay talagang darating siya. Darating siya. Kaya nga ang kasulatan nagsasabi na sa kanyang pagdating ay dalawang uri na status ang madatnan niya sa kanyang mga ligtas. Merong natulog, nandyan sa libingan, meron ding lumalakad, meron ding natutulog, pero buhay. O saan ka man dito sa sanglibutang ito, sa ating paghihintay all the day, anytime, babalik ang ating Panginoong Jesucristo, huwag tayong mawala sa kanyang truth, sa kanyang katotohanan. Huwag tayong mawala sa kanyang tinuturo sa atin na buhay na malinis, banal at kaya-aya. Kaya nga sinasabi dito, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. That is what we are waiting for. Yung hinihintay natin sa Diyos, yung great salvation na yan. On thee do I wait all the day. Lahat ng araw, wag nating kaligtaan, maghintay sa Kanya na lumalakad sa katotohanan. Basahin natin na ang Diyos talagang intensyon niya na turuan ang mga makasalanan. Basahin natin ang Psalms 25 verse 8. Praise the Lord. Good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. Yan. Ika nga, all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Subalit, ang kanyang purpose, bakit siya pumarito sa sanglibutang ito, para turuan niya tayo. Sinabi diyan, good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. Yan yung gustong i-impart ng Diyos sa buhay natin. Good and upright, makikita mo yan sa langit. Good and upright, makikita mo yan sa Panginoon. Tagalangit siya, binaba niya dito yung langit sa atin, para ang langit na yan, darating sa buhay natin, diyan na tayo mamatay, para pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, yung langit na yan, hindi na yan mawala sa buhay natin. Merong appointed time na itinalaga ang Diyos for the first resurrection and for the caught up in the sky, yung rapture kung tawagin. May appointed time yan. Any day, any time, mangyari yan sa buhay natin. Hindi na yan tatagal. Hindi na yan tatagal. Kahit ilan pang thousands of years na darating pa na wala na tayo, hindi natin dama yung tagal ng paghihintay natin. Bigla lang yan mangyari sa mundong ito. Bakit? Anong purpose ng Diyos na tuturuan niya ang mga sinners? Walang iba, tayo yan, di ba? Kasi gusto niya may kalalagyan yung ating eternal soul. No? May kalalagyan yung ating kaluluwa na walang hanggan. Kasi meron ng kalalagyan yung physical natin eh. Ano bang kalalagyan ng physical natin? Yung dami dyan sa memorial, dami dyan sa public cemetery, dami dyan sa mundong ito, may mga taong namatay, hindi na nailibing. May mga taong missing, minsan doon na nakita sa Everest, Mount Everest, ilang taon na sila na missing, nakita na lang sila doon, tumigas na. Para na silang mummified. Hindi na nalibing. Ang iba, nasumpungan, nauwi sa pamilya, nailibing ng maganda. Yung iba, natabunan na ng snow,
Hindi na yan. Makita. Hukayin mo yung kapal ng snow. Baka yung maghukay, mamatay din sa sobrang lamig. Yung iba, nalunod yung barko, kinain na ng pating. Yung iba, na missing, kinain na ng uod, di na nakita. Maraming ganong klaseng kasaysayan. So, yung ating physical body, mayroon ng kalalagyan. We are bound to that dust, and unto dust we will return. Pero ang masyadong iniisip ng Diyos, kasi Diyos siya Espiritu siya. Damang-dama niya yung Espiritu natin na dapat ito may kalalagyan. Kasi hindi na yan mawala sa kanyang buhay. Kasi ang Espiritu nagbibigay buhay. So pag ito'y mag-separate sa ating katawan, hindi ibig sabihin you are no longer exist. No. Kaya you will exist eternally. Kaya gusto ng Diyos, mayroon kang kalalagyan, yung kaluluwa natin. Kaya tuturuan niya ang sinners para may kalalagyan yung kanilang kaluluwa na titirahan nila, habitation nila, na doon sila mananahan eternally, forever and ever. Kasi dama ng Diyos yung ating existence. Spirit siya Ginawa niya tayo in His likeness. Alam niya. We never stop from our existing o existence, yung ating pag-exist as living soul. Kaya gusto niya turuan ng mga sinners para meron tayong kalalagyan. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 107, verse 7. Praise the Lord. And He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Yeah. That He led them, ito yung mga sinners, forth by the right way. Talagang aakayin tayo, gigiyahan tayo, kumbaga pa sa Bisaya. Idadirect tayo sa right way, sa tamang daan, sa tamang patutunguhan, na tinatawag na syudad na magiging habitation natin. Alam mo, ang kingdom of God, that is city of God, which builder and maker is God. This is not being built by an engineers na mga tao. Hindi. This is built by the hand of God. Hindi basta-basta yan. He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Kaya habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito at naghihintay tayo, anytime kukunin tayo ng Diyos. Tingnan mo si Sister Patrona. Ang well-known na may sakit, ang husband niya, si Brother Raul. Si Sister Rose Butwasan, she used to come forward to pray na pagalingin yung papa niya. Kasi ang papa niya ang masakitin, mahina, hindi na makalakad minsan. Umaatake yung arthritis. Yung mama niya nag-aalaga. Mama niya active, mama niya malakas, mama niya mas stronger than the husband. Pero, all of a sudden, ang mama niya ang nauna. Kahapon lang. Bigla nga ako, akala ko na landslide siya o nahulugan ng sanga o kaya na-aksidente o kaya na-slide, natama yung ulo. Wala pala. Natural lang ang kamatayan. Alam mo yung mga righteous, maganda ang kamatayan. Ano lang, simple lang. Nauna pa Sister Patrona. So, ibig sabihin yan, sa buhay natin, hindi natin talaga masasabi kailan tayo kukunin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, lagi tayo lumalakad sa right way. Huwag tayong malis dyan. Gawin na natin itong highway. No? Highway. Alam mo yung highway? Pag ikaw ay papasok sa highway, malayo yung destination mo. Pero makarating ka doon safely.
So tayo, may highway tayo sa spiritual, na dyan na tayo magdaan. Huwag na tayong magpaligaw-ligaw ng ibang daan. Makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang Diyos gumawa ng highway. Ano yung highway na yan? Basahin natin. Anong tawag sa highway na yan? Sige, Isaiah 35 verse 8. Praise the Lord. And an highway shall be there, and a way that it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring man, though fools shall not err therein. Yes. Isang highway na nandyan. Isang daan na tinatawag na way of holiness. Diyan tayo magdaan sa way of holiness na yan, highway of the Lord na inilagay sa atin na biyahe papuntang langit, biyahing papuntang habitation natin, a city of habitation ng ating kaluluwa. At sinabi dito, hindi makadaan dyan yung unclean. Marumi, hindi ka makadaan dyan. Wayfaring men, alam mo yung taong grasa? Alam mo yung tao na nilagay sa mental hospital tapos makalabas? Tapos hulihin, ipasok na naman, lalabas naman, hulihin, ipasok na naman, lalabas na naman. Ang gagawin ngayon ng pamilya, magpirma na lang ng waiver. Sir, Doc, pagod na kami sa kakamonitor ng aming pasyente. Hindi namin mapigilan, lalabas talaga. Paggala-gala na nandyan sa daan, paggala-gala na lang. Mag-sign na lang kami ng waiver. Hayaan na lang namin siya. Basta importante, hindi nananakit ng kapwa, hindi nagtatapo ng bato hindi naman siya harmful. Lumalakad lang, lumalakad. Yan yung wayfaring man, kung tawagin. Yung ganun ba? Wala kang makita dyan na paggala-gala na tao na wala sa sariling isip. Shall not err therein. Wala kang makita. Ang nandyan lang makikita na tumatakbo sa highway na yan, yung lumalakad sa holiness. Yan ang gusto ng Diyos. Makakarating tayo sa ating destinasyon. Gumawa ang Diyos ng highway at ang makakadaan lang yan, yung holiness, yung pamumuhay na banal. Ito na, yung ating buhay na binanal ng Diyos sa Kanyang banal na salita. Sumunod tayo dito ng buong puso. Praise the Lord. Di ba dati bulag tayo? Di ba dati mga nawala tayo ng landas dahil nga makasalanan tayo? Oo. Kaya nga tuturuan niya tayo Basahin natin. Isaiah 42 verse 16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Yan, ang gagawin ng Diyos sa mga sinners. Dati, anong buhay natin? Bulag tayo. Bakit bulag tayo? Hindi natin alam ano ang tama, ano ang mali. Basta ano lang yung ikaliligaya ng ating mata, ikaliligaya ng ating laman, sige. Walang control. Kasi walang pumipigil sa isip natin. Hindi natin alam Alam nyo ba yung hindi mo alam? Wala kang kaalam-alam. Papunta ka na pala ng impyerno. Mapunta ka talaga doon pag hindi ka naalis dyan. Pero ang ginawa ng Diyos, I will bring the blind by a way that they knew not. Nung dumating sa buhay natin ang salita ng Diyos, hindi natin nalalaman ang mga ito, pero pinaalam niya sa atin ang mga bagay na hindi natin alam. Yan pala'y kasalanan, yan pala'y mali, yan pala'y makalaman, yan pala'y papunta sa impyerno. Tinuro niya sa atin ang daan na hindi natin dati alam. Ngayon, alam na natin, nag-decide na tayo na iwanan na natin yung old path, na old ways, na buhay natin na papuntang impyerno. Nilagay niya sa atin pinaalam niya sa atin yung daan maghatid sa atin sa habitation na yan, na eternal habitation, eternal life. Yan.
Pasalamat tayo sa Diyos. I will lead them in the paths that they have not known. Noon, wala tayong kalam-alam, pero ngayon, to God be the glory. Ang dami na nating alam. I will make darkness light before them. Yung kadiliman na dati nating buhay at patunguhan, niliwanagan ng Diyos. To God be the glory. Meron pa ba tayong isip na babalik sa dilim? Of course, dapat hindi na. Kahit anumang akit ng masamang espiritu, huwag ka nang magpaakit uli. Naranasan mo na yan before, huwag mo nang subukan na balikan. I have decided, you have decided to follow Jesus, no turning back. And crooked things straight. Grabe yung kabuluktutan natin noon. Tinuwid ng Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Salamat tayo sa Diyos. These things will I do unto them and not forsake them. So ngayon, sa buhay natin, what is the comparison of our life or of our lives comparing before at ngayon? Nung una, we are led by Satan out of our innocency. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous. Kaya nabilong tayo doon. Pero nung ginising tayo ng ating Panginoong Diyos, nakapagsisi tayo at we started to hate evil, tinakwil na natin yan. Hindi na natin yan ginagawa uli. Sino na ngayon naglilid sa atin? Ang Spirit of God na. So, sino man ang ginaguide ng Spirit of God, anak ka ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Romans 8:14. Praise the Lord. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yes, led na tayo by the Spirit of God, by the Word of God, by the Holy Spirit. Hindi yan magkakaiba yung God, Holy Spirit, tsaka yung Word of God, tsaka si Jesus Christ. Iisa lang yan sila in many functions, matatawag natin. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na sino man ang ginagabayan ng Spirit of God, they are the sons of God. Sino naman din na ginagabayan ng spirit of darkness, they are the sons of Satan. O kaya, tingnan mo, na-change yung status natin. Paano niya tinuwid yung crooked? Paano niya niliwanag yung darkness? Paano niya binigay sa atin yung tamang landas? Ngayon, saan tayo ngayon? Ano ngayon ang magiging tendency o direksyon o tatanggapin natin sa Diyos? Nandito na tayo sa Kanya. Ano ang hinanda ng Diyos sa buhay natin? Alam mo ang ginawa ng Diyos? Inilayo niya sa atin yung cursed. Inilayo niya sa atin yung second death. Inilayo niya sa atin yung iniquity. Inilayo ng Diyos sa atin yan. Ano ang inilapit niya sa atin? Basahin natin. Psalms 24 verse 5. Praise the Lord. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Ang blessing, ang kanyang hinanda para tanggapin mo, tanggapin ng mga anak ng Diyos. He shall receive the blessing from the Lord. Ano bang pinaka malaking blessing na una na ituring natin na dumating sa atin na blessing? Yung mensahe kahapon. We are called for the kingdom of God and for the glory of God. Yan ang calling ng Diyos sa buhay. Yan yung blessing na hinatid galing sa langit. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Remember that Jesus came from heaven and He brought heaven to us. And what is heaven? Heaven, no more death. Heaven, no more poverty. Heaven, it's absolute blessings. Praise the Lord. Absolute blessings. Kahapon, nung tinapat ko na si Sister Rose Butwasan, sabi ko, Sister Ding, meron ka na bang nabalitaan? Kung sama na, Pastor, pa siya ka ng jolly-jolly pa siya.
tumawag sa akin si Pastor Nonoy. Merong kinuha ng Diyos sa Madsaya. Walang iba, si Sister Patrona, yung mama mo. Alam mo, na-feel ko kay Sister Rose, hindi man lang siya na-saddened, hindi man lang siya nabigla. Kasi meron na pala siyang communication few days before na yun, may naramdaman na yung mama niya, ganun. Nag-o-open na sila. Expected na para niya. Hindi man lang siya nalungkot. Bakit? Alam niya yung mama niya ni paninindigan. Amen? Praise the Lord. Panahon pa yan ni Pastor Samuel Gabre. Isa yan sa mga membro natin doon na hindi ko talaga nakitaan na nag-deteriorate yung kanyang faith and obedience sa gospel of the Lord. Di talaga. So, kampante si Sister Rose na walang problema sa akin. Tanggap ko na yan. Amen? Iba talaga. Pero wala ta sa Ginoo, wala ta sa Diyos, magminatay tag hilak. Ligid-ligid pa ta din na sa yuta. Kaya ang ato ang perception, pagkaalaot na lang. Pagkamalas na lang. Mura na imuhang masabtan, pero dili di ay. Hindi pala. Kasi yung mga anak ng Diyos na hindi humiwalay sa landas para sa kanyang eternal habitation, sure sila. Naghihintay lang sila sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi yan, be not ignorant, my beloved brethren, as the manner of some people who do not believe God. If Christ risen from the dead, so they also who slept in Christ Jesus will rise again at the coming of Jesus. Hindi tayo mabala. Yung anak ko na si Jason, pinahiram sa amin 1 year and 4 months. Sabi ko, Lord, hawak mo man yung buhay ng anak namin. Kung ipahiram mo pa sa amin ito, we would be very happy. Pero kung kunin mo na siya, basta save lang siya, kung mauna siya sa amin, it's your will be done. Ganon. Kasi yung ating tinatanaw, hindi lang sa buhay na ito. Kaya nga sinabi dyan, if in this life only, we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Mamatyan kag imong loved ones, o kinsa din ha, wa kakabalo, luwas ba o dili, pero magminatay jud ka, og hinilak. Hindi ka kasabot sa imong bation. Pero dito sa ating Panginoong Diyos, Paul said, for me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. A day of death is better than a day of one's birth. Iba ang spiritual understanding na binibigay ng Diyos sa atin. It is accurate and perfect. Kaya walang iba. Ang kaligtasan ang pinaka-importante sa atin. Kaya tayo ginagabayan ng Diyos sa kanyang katotohanan. Basa, Psalm 68 verse 20. Praise the Lord. He that is our God is the God of salvation, and unto God the Lord belong the issues of death. Yes. Siya yung Diyos natin, Diyos ng ating kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, you avoided death. No? Na-avoid mo na yung kamatayan. Kasi hindi kinoconsider ng Diyos ang flesh pag ito'y namatay. Tulog lang yan sa Kanya. Ang kinoconsider ng Diyos na totoong patay pag maimpyerno yung kaluluwa mo. Kaya, He is our God of our salvation. Wala ka na dyan sa kamatayan. Pwede kang matulog, pero wala ka na sa kamatayan sa harapan ng Diyos. Unto God the Lord belong issues from death. Ano yung issues from death? Kalayaan mula sa kamatayan. Freedom from death. Nandyan sa Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Ganun. May nagsasabi, narinig ko kahapon sa isang, tawag na lang nating abogado, pero he used to blog about his understanding and perception sa nangyayari kay Digong doon sa kulungan.
Sabi niya, Digong, long time ago, already admitted and willing to be put into the prison if siya ay kakasuhan. Sinabi na niya, I will rot in prison. Mabubulok ako sa prisuhan. So nag-expect na yan si Digong kung sakaling uuwi man niya na abo na. Given na yan. Sinabi niya na yan. So sa spiritual aspect natin, that is not big issue. Mawala ka sa physical mo. The biggest issue is yung ating kalayaan sa kamatayan na totoong kamatayan na itinuturing ng Diyos na kamatayan ng ating kaluluwa. Dapat mapalaya ka dyan. Amen? Praise the Lord. Last verse, Psalm 79 verse 9. Praise the Lord. Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name, and deliver us and purge away our sins for thy name's sake. Praise the Lord. Yes. Tulungan niyo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ligtasin niyo kami. Linisin niyo lahat ng aming mga kasalanan, alang-alang sa inyong pangalan. So, ang ibig sabihin nito, itong tinatawag na pagliligtas ng Diyos sa atin at deliverance at paglilinis sa ating kasalanan, kung sakaling hindi pa tayo kukunin, itong lahat para na sa kanyang pangalan, para na sa kanyang kaluwalhatian, hindi na tayo nabubuhay para pa sa atin, kundi para na sa kanya na nagpakamatay at nabuhay muli. So, habang nabubuhay tayo sa sanglibotang ito, let us do for His name's sake. Amen? Praise the Lord. Ganun ang ating magiging buhay habang naghihintay tayo sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Lead me in thy truth. Teach me. For thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Kaya, walang araw na matutulog tayo. Darating man yung pagtulog, basta sa kamay ng Diyos, paggabi na. Pero habang araw, itong lifespan natin, magdating man ang araw at gabi, basta buhay ka pa, araw pa yan. Yung paghihintay natin sa Diyos, huwag nating bitawan. Tutukan natin yan. Huwag tayong pumikit. Amen? Hanggang babalik ang ating Panginoong Kristo, handang-handa po tayo. Kaya to God be the glory. Itong lahat, sadya niyang ginagawa sa atin. Kaya pasalamatan natin ito at ating tunghayan ang kanyang paggabay sa atin. Kaya mapalad kayo. Maaga pa lang nandito na kayo sa sanktuaryo. Mapalad kayo. Maaga pa lang bumubukas na kayo ng inyong cellphone. Kung saan man kayo hindi kayo makarating sa simbahan. Nakikinig na kayo ng salita ng Diyos. Kasi ito lang yung gabay ng katotohanan ng Diyos na magtuturo sa atin sa ating ikaliligtas. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. And may I ask Sister Susan to lead the closing prayer. Hallelujah.